At kaugnay pa rin po sa Lindol, sa Surigao, makakausap po natin sa linya ng telepono ang chairman ng Philippine Red Cross na si Senator Richard Gordon. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Gordon. Good afternoon, Connie, at sa lahat na nanonood sa inyong palatuntunan. Opo, syempre makiki-update lamang ho kami sa ginagawang efforts ng Red Cross patungkol pa rin po sa mga naapektuhan sa Lindol sa Surigao. Yes, ang concentration namin ngayon is makapagpadala ng mga water tankers, mga water bladders, mga jerry cans para makakuha ng tubig ang tao. We already have about 2 water tank trucks there, about 20,000 liters, at may parating pang isa pa na 30,000 liter truck, so lalaki talaga yan. So marami na mabibigyan ng tubig because kasama na dyan yung mga bladders na ilalagay sa strategic area. 10,000 liters, 5,000 liters per barrier. Tapos may mga poso na yon, walong taps na pwedeng kunan ng tubig yung kagad, no? So apart from that, we're sending blood shipments of 25 already, nandiyan na yan. 2 ambulances, yung assessment team namin, tapos magbibigay rin kami ng mga kumot, mosquito nets, hygiene kits, at kompleto sa gamit na magagamit ng mga tao. At magbibigay rin tayo ng tents. Opo. Senator, balikan ko lamang yung potable water, yung problema po dyan. Gaano karami pa hong barangay ang hanggang ngayon ay hindi pa naisasaayos? Sa lahat ho ba ng area? It's hard to know. Sinasabi nila 50%, sabi ng iba 80%. That's why yung chapter administrator namin yan, alamin yan at ilalagay yan sa mga barangay na walang tubig. I don't know if we have the information already. Municipality of Season and San Fernando. For example, 2 munisipyo yan, walang tubig yan. So lalagyan natin ng tubig yan. Yung sa syudad, ang ospital, baka lagyan ng tubig yan. No? Kaya wala silang malinis sa tubig. Ginagawa lang nila, panghugas lang yung binibigay nila. Pero ito mga bibigay namin, pwedeng inumin yung mga bibigay namin tubig. May mga report na ho ba tayo, sir, doon sa mga lugar po na napuntahan na po ng inyo pong mga tauhan? In terms of, syempre, yung mga kababayan ho natin na nasugatan, kamusta na ho sila? Paano ho yung kanilang binibigay na tulong naman para po sa kanila? Well, usually, ang tinutulong namin trauma, no? Psychosocial support, no? Tapos yung mga dinadala namin sa hospital, kaya nga may ambulansya. Tapos marami kami first aiders dyan. Natutulong, no? Tapos yung mga kailangan dalhin sa doktor, dadalhin natin yan. May mga iba pa hong foreign agencies na tumutulong ho ba sa pagpapadala ng mga kinakailangan po? Well, ang International Federation ng Red Cross, kasama namin, Qatar Red Crescent kasama namin, at ICRC kasama namin. Magdadagdag pa siguro kami ng 2 pang water sanitation treatment unit, no, para mas maraming magawang tubig kung iyan pa rin ang problema. Senator, kapag ganito hong, syempre may mga kalamidad, kung may mga gusto hong magbigay rin ng kanilang donasyon o tulong po sa inyong tanggapan, pwede ho ba silang makontak? Pwede kagad dyan. Ano ho kailangan nilang gawin? Saan ho sila tatawag? Pwede silang mag-deposit sa bangko ng pera at sandali lang, papakuha ko lang nandun sa aking anonsyong. Opo, basta sa Philippine National Red Cross po, yung mga... Philippine Red Cross, hindi National Red Cross. Philippine Red Cross. Usually sa Bank of Philippine Islands, sa BDO, saka Metro Bank, Union Bank, basta ilagay lang sa Philippine Red Cross account. Lagyan lang ng account na for the earthquake in Surigao. Yeah. Alright, maiba lang ho naman ako, Senator, dahil sa pagdating ho nitong retired police na si Wally Sombero at ay naasahan nga hong sasabihin niya raw at isisiwalat nga ang kanyang nalalaman sa Senate hearing kaugnay pa rin po sa panunuhol umano kay Jack Lam. Ano ho ang aasahan natin sa Thursday ukol dito, sir? Well, tingnan natin, malaking bagay ang kanyang magiging information. Hanggang hindi niya sinasabi doon sa Senado, hindi pa natin siya ma-interpolate, no? Hindi natin siya maka-cross-examine. Mabutit umuwi siya sapagkat kung di siya umuwi, mahirapan tayo ipaliwanag yung kanyang sitwasyon. Siya mismo maiipit. At ngayon, nandiyan siya, malalaman natin kung sino talaga ang humihingi ng suhol o nagbibigay ng suhol o naghihingi, nag-extort. No? Obviously, yung dalawa, medyo huli na. Ang kailangan niyang paliwanag, ba't siya kasama na nagbibigay ng pera doon sa dalawa? No? Nakuha siya sa media, no? At ba't siya kumuha ng 2 million? Right. At meron pang report na kumuha pa siya ng 10 million. Okay, so, sir, off the bat... Marami siyang papaliwanag Marami pa siyang papaliwanag.
Opo. At Off the hanggang bat, saan ba sir, umabot yan? masasabi ho ba natin off the bat na po pwede siyang mag-apply para sa Witness Protection Program? Lalo't sinasabi niya na meron na daw banta sa kanyang buhay bago pa siya umalis sa Pilipinas. No. Wala muna tayo dyan sa Witness Protection Program. I don't give that very freely. Alright. Anyway, marami na tayo nahuli at madali naman i-prove kung kasama siya o meron pa kasama. I think we can prove that already. Sa iba pa hong issue naman, reaksyon niyo po na pinag-iinitin daw ni Secretary Vitaliano Aguirre II si Bucor Legal Office Chief Attorney Alvin Herrera Lim na umano yung nagkumpirma sa isang memo sa Bucor at AFP na si Aguirre umano ang nagpahintulot na magkaroon ho ng internet at gadgets yung mga high-profile inmates sa AFP Custodial Center kapalit ho ng pagtestigo laban kay Senator De Lima. Reaction po. Well, ang mananaw ko dyan, sa narinig ko, dati na may kaso yan. Si Alvin Lim dito kay Secretary Aguirre na may mga pagkukulang siyang ginawa. At kung meron man siya, matetest natin ang credibility niyan. Pero kung may kaso siya, siyempre, kailangan paliwanag niya kung ano yung kaso niya ngayon para hindi masabing galit lang siya kay Secretary Aguirre. Ganon rin si Secretary Aguirre, kailangan pagtanggol niya yung sarili niya. Because siyempre, hindi naman ako magtataka kung talaga tutusin. Kung halimbawa, kinuha mo sila para mag-testify, kinuha mo silang witness mo, siyempre, iba na yung mas maluwag na yung hawak mo dyan sa mga yan. Pero gusto mo, happy sila, hindi sila nahihirapan. So sa akin, big deal yan, hindi big deal sa akin yan. Masama kung lumalabas sila, nag-good time, nadala silang babae, alam mo, sa lahat ng institution nangyayari yan. Pagka kumuha ka ng witness, kailangan alagaan mo. Kaya lang, hindi siya pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng mabuhay ng malaki na meron silang steak every night o meron silang fried chicken na gusto lang pagkain. Yan na yun. Pero ito ho kasi, siyempre, ang reaction ho kasi dyan ng ilan, dahil lalo na kung sa cellphone ho, napapayagan yung mga drug lords, dyan ho sila nagtatransaksyon sa labas at maaari daw na magamit pa yan lalo para, alam nyo na, makapagpatuloy sila. Hindi ako palo doon. Sa akin, yung komunikado pa rin sila dapat. Dahil unang-una, kung may cellphone yan, baka makausap yan, umatras na. Di ba? Sa akin, hindi ako papayag doon. Kung nakikita pala niya, sana hinuli niya na kagad. Hinula niya na litrato at para mahuli na kagad. So, what is acceptable po for you? Pag nagsusumbang ka agad, kulang yon. Dapat, kung alam mo yan, hinuli mo na kagad. So, ang acceptable ang yung TV ho, yung sinasabi niya po pwede yun sa kanila. Wag lamang yung communication. Yung TV pwede na yan. Dahil hindi ako nahahalayan doon. Ang nahahalayan ako, cellphone. Nahahalayan ako, meron silang pribileyo na dapat ibigay. Kasi, paano naman magte-testify kung pareho rin ang pahirap sa kanila sa loob? What about yung air conditioning, sir? Okay ba yun sa inyo? Okay rin sa akin air conditioning. Pagbayad lang sila ng air condition. Alright. Pagbayad sila ng kuryente. Sa akin, alam mo ko, I don't sweat the small stuff. Then nakalabas sila because magte-testify sila. Nakalabas sila dahil allegedly tutulong sila sa gobyerno. So, tama lang na bigyan mo sila ng konting suporta. Huwag mong bibihisa naman ng kono-ano ba na yung cellphone. At andap ako dyan. Dapat bago sila gumamit ng cellphone, magpaalam sila. Hindi nila hawak yung cellphone nila. Yung aircon, dapat pag matutulog lang. Yung TV, may oras sila. Walang masama doon. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras, sir, na ibinigay sa amin. Thank you. Yan po naman si Senador Richard Gordon.